Sa harap ng lahat, ipinapahayag ko. Celestina, ang sarili kong anak ay hindi karapat-dapat mamuno. Ipinagpalit niya ang buhay ng mga pasyente para sa sariling bulsa. Ang boses ni Senator Valeriano ay parang kidlat na yumanig sa buong ballroom ng hotel. Kasabay ng kanyang sigaw, ang malalaking screen sa paligid ay nagpakita ng isang video. Isang blurry na clip kung saan makikita si Celestina na naglalabas ng mga kahon ng gamot mula sa stockroom ng hospital. Sa screen, mukhang nagnanakaw siya. Ngunit ang totoo, yon ang araw na inililipat niya ang mga gamot sa isang ambulansya para sa isang emergency mission sa mga bundok ng Ilocos. Isang misyong siya mismo ang nagpundo dahil tinanggihan ng kuiyute ng kanyang ama. Namuo ang katahimikan sa loob ng ballroom. Ang mga bisita, mga elite, mga politiko at ang media ay lahat nakatingin kay Celestina. Ang mga flash ng kamera ay tila mga saksak na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Tumayo si Celestina sa gitna ng entablado, nakasuot ng kanyang paboritong Filipiniana, ang suot niya para sa gabing akala niya ay ang pinakamasaya sa kanyang buhay. Ngunit ang bawat bulong ng mga taong nakapaligid sa kanya ay parang lasog dumadaloy sa kanyang pandinig. Magnanakaw. Bakit niya nagawa iyon sa sarili niyang ama? Hindi siya karapat-dapat sa QE medikal. Tumingin si Celestina sa kanyang ama. Si Senator Valeriano ay nakatayo roon. Ang mukha ay puno ng wad na pagdurusa. Sa tabi nito ay si Julian, ang kanyang kapatid na lalaki, na nakatingin sa kanya ng may malamig at blangkong mukha. Ang lahat ng pag-ibig na inaasahan ni Celestina mula sa gabing ito ay naglaho na parang bula. Ama? Hindi totoo yan. Pabulong na sabi ni Celestina. Halos hindi na marinig sa ingay. Alam niyo ang totoo, ipinadala ko ang gamot na yon sa mga tribo sa bundok dahil hindi niyo inaprubahan ang budget para sa kanila. Huwag mo akong idaan sa drama, Celestina. Buliav muli ng ama, sabay kumpas sa mga security. Ilabas niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang madungisan ang pangalan ng pamilyang Santos. Dalawang malalaking lalaki ang humawak sa magkabilang braso ni Celestina. Hindi siya lumaban. Sa gitna ng kahihiyan, kinuha ni Celestina ang singsing na may tatak ng pamilya Santos na nakasuot sa kanyang daliri. Ang singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang ama nung siya ay nag-graduate ng medisina. Dahan-dahan niya itong tinanggal at inilagay sa mesa sa harap ng kanyang ama. Ang pangalan niyo ang nilagay niyo sa pedestal, ama? Malinaw at matatag ang boses ni Celestina, sapat para marinig ng mga reporter na nasa harap niya. Pero ang danggal ng pamilyang ito ay hindi nakaukit sa ginto o kapangyarihan. Ito ay nakaukit sa mga buhay na nailigtas natin. Kung ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang krimen para sa inyo, kung gayon, masaya akong maging isang kriminal. Lumakad si Celestina palabas ng ballroom nang hindi lumilingon. Bawat hakbang niya ay puno ng sakit, ngunit bawat hakbang din ay patputol sa kadenang matagal na nakagapos sa kanya. Sa bawat bulong ng mga tao, lalong tumitibay ang kanyang loob. Alam niyang ito na ang huling beses na magiging alipin siya ng pagnanais na matanggap ng kanyang ama. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang balat, nililinis ang alikabok at pekeng-kinang ng gabi. Pagdating niya sa gilid ng kalsada, isang notification ang tumunog sa kanyang telpong. Your medical license has been officially suspended due to the ongoing investigation regarding the missing medical supplies. Tumingin si Celestina sa malayo, sa direksyon ng kabundukan kung saan nakatira ang mga taong tinulungan niya. Alam niyang wala na siyang lisensya, wala na siyang pamilya, at ang pangalan niya ay burado na sa mata ng publiko. Ngunit sa ilalim ng ulan, naramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan. Na maglalakad na siya palayo, may isang itim na kotse na huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Julian, ang kanyang kapatid. Celestina, tawag nito. Ang boses ay seryoso. Sumakay ka. Hindi pa tapos ang lahat. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa gabi ng aksidente at tungkol sa kung sino talaga tayo. Tiningnan ni Celestina ang kanyang kapatid. Ang taong akala niya ay kaaway niya sa pamana,
Ang taong akala niya ay kasabot ng kanyang ama, ay narito ngayon, nag-aalok ng isang kamay sa gitna ng unos. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at ang misteryo ng nakaraan ay nagsisimula na ring gumising. Internet. Hindi sumakay si Celestina sa kotse ni Julian. Sa halip, umatras siya. Tinitigan ng kanyang kapatid na tila isang estranjo. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanilang mga balikat. Ngunit mas malamig pa ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Bakit ako sasakay sa kotse mo, Julian? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagod. Para ituloy ang palabas? Para sabihin mo sa akin na ginagawa mo lang ang trabaho mo para sa ama natin? Hindi na ako bata, Julian. Hindi na ako ang Celestina na laging naghihintay ng validation mula sa inyo. Celestina, pakinggan mo ako. Madiin na sabi ni Julian, nakatingin sa paligid para siguraduhing walang ibang nakakakita. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang video na ipinalabas kanina ay manipulahin lang. Pero kung hindi ka sasakay ngayon, ang susunod na ipapalabas nila ay hindi lang video, kundi ang iyong buhay. Sumakay ka. Bago pa man makasagot si Celestina, isang ingay ng mga nagmamadaling sasakyan ang umalingaw-ngaw sa malayo. Ang mga paparazzi. Ang mga media outlets na uhaw sa scoop ay patungan na sa direksyon ng hotel. Walang pagpipilian si Celestina. Sa isang mabilis na desisyon, sumakay siya sa passenger seat ng kotse ni Julian. Ang biyahe ay puno ng katahimikan. Si Julian ay nagmamaneho ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay halatang-halata. Hindi sila patungo sa mansyon ng mga Santos. Patungo sila sa kalsadang palayo sa bayan. Patungo sa direksyon ng maliit at lumang tramsa, tramite, kung saan lumaki si Celestina. Bakit tayo narito? Tanong ni Celestina nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling halos gumuhona. Dahil ito ang tanging lugar na hindi nila babantayan, sagot ni Julian. Dito ka pinalaki ni Isabel, hindi ba? Ang nanay-nanayan mo na mas minahal mo pa kaysa sa sarili nating ama. Pagbaba nila, sinalubong sila ni Isabel. Ang matanda na may hawak na flashlight ay halatang nagulat sa kanilang pagdating. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Celestina na basang-basa at puno ng pait, mabilis niya itong niyakap. Celestina, anak, bulong ni Isabel. Alam ko na mangyayari ito. Ang tadhana ay hindi kayang itago ng kahit na anong kapangyarihan. Nanay Isabel, anong nangyayari? Tanong ni Celestina habang pumasok sila sa loob. Bakit ganito ang trato nila sa akin? Bakit nila ako gustong burahin? Inilabas ni Isabel ang isang lumang sobre mula sa isang tagong cabinet sa ilalim ng sahig. Nung gabi ng sunog sa ospital, 28 taon na ang nakakaraan. Hindi lang ikaw ang batang nailigtas ko. Nailigtas ko rin ang mga dokumentong mapapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng kuyote na pinapatakbo ng ama mo. Binuksan ni Celestina ang sobre. Sa loob ay may mga lumang reseta, mga report ng pagkamatay na hindi na irehistro, at isang sertipiko ng kapanganakan na may ibang pangalan. Ang ama mo, si Senator Valeriano, ay hindi doktor, sabi ni Isabel. Siya ay isang clerk lang noon sa ospital. Ang mga tunay na doktor, ang mga taong may-ari ng QE, ay pinatay niya sa sunog na yon para masalo ang lahat. At ikaw, Celestina, ikaw ay anak ng isa sa mga doktor na naging saksi. Parang gumuho ang mundo ni Celestina. Ang lalaking itinuring niyang bayani, ang lalaking pilit niyang pinasalamatan sa bawat tagumpay niya sa medisina, ay isang mamamatay tao. Kaya kanya kinuha? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niya ng proof na buhay ka para sa mga papeles? Oo, sagot ni Isabel. At ngayon na nagiging banta ka na sa kanyang political na career, handa ka na niyang itapon, tulad ng ginawa niya sa pamilya mo noon. Tumingin si Celestina kay Julian. Ang kanyang kapatid ay nakatayo lang sa isang sulok, nakayuko. Alam mo ito, Julian? Tanong ni Celestina. Kaya ako narito. Sagot ni Julian. Sa wakas ay tumingin siya kay Celestina.
Dahil alam ko na ako ang susunod. Ang ama natin ay hindi pamilya ang tingin sa atin. Tayo ay mga instrumentong gagamitin hanggat may silbi at itatapon kapag naging banta na. Biglang nakarinig sila ng tunog ng mga sasakyan sa labas, mabilis at malakas. Hindi ito ang media. Ito ay ang mga sasakyan pang seguridad ng senator. Nahanap nila tayo! Sigaw ni Isabel. Celestina, makinig ka, sabi ni Julian habang naglalabas ng isang maliit na USB drive. Ito ang database ng lahat ng transaksyon ni Ama sa nakalipas na 10 taon. Lahat ng pangalan ng mga pasyente ting hindi nabigyan ng gamot, lahat ng perang kinurakot sa Ite. Ito ang hawak ko para sa aking proteksyon, pero gagamitin ko ito para sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Celestina na ang buhay niya bilang doktor na nagmamalasakit sa kapwa ay nagbago na. Ngayon, siya ay isang taong may hawak na katotohanang kayang magpabagsak sa isang hari. Tumakas na kayo sa likod, utos ni Julian. Ako ang haharap sa kanila. Hindi kita iiwan, Julian, sigaw ni Celestina. Sumunod ka na kay Nanay Isabel. Ang laban na ito ay hindi na para sa pamilya, Celestina. Ito ay para sa hustisya. Habang tumatakbo si Celestina patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng tramsa, narinig niya ang pagputok ng baril. Ang gabi ay naging kasing pula ng apoy. Ang pangako ng isang bagong buhay ay tila malayo pa. Ngunit sa kanyang bulsa, ang USB drive ay nagsisilbing sandata. Isang sandatang kailangan niyang protektahan kahit kapalit ang kanyang sariling buhay. Ang tunog ng putok ng baril ay tila humahagupit sa bawat hibla ng katahimikan sa gabi. Sa gitna ng makapal na damuhan at maputik na daan sa likod ng tramsa, hindi huminto si Celestina. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi, at ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Julian, ang kanyang kapatid na nanatili sa likod upang harapin ang kanilang ama, ay hindi maalis-alis. Nanay Isabel, kailangan nating bilisan. Hindi tayo pwedeng mahuli nila. Wika ni Celestina, habang inaalalayan ang matanda na halos hindi na makahabol sa kanyang bilis. Nakarating sila sa isang lumang abandonadong bodega ng bigas sa dulo ng bayan. Dito, sa ilalim ng mga tablang nabubulok na, nagtago sila. Ang ulan ay hindi pa rin humuhupa. Tila sinusubukan itong burahin ang lahat ng bakas ng kanilang pagtakas. Nang makasiguro silang walang sumusunod, inilabas ni Celestina ang USB drive. Tiningnan niya ito ng matagal. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang USB na ito ang naglalaman ng lahat ng kasalanan ng lalaking tinawag niyang Ama. Celestina, pakinggan mo ako, pagbasag ni Isabel sa katahimikan habang hinihingal. Ang gabi ng sunog, hindi lang ang mga doktor ang biktima. Ang tunay mong ina, si Dr. Elena, ang taong nagmamay-ari ng original research para sa murang gamot. Ang gamot na binibenta ngayon ni Valeriano sa napakamahal na halaga, ang research na yon ay pag-aari ng mga santos. Ninakaw niya ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Celestina. Hindi lang pala siya basta inampon. Siya ay isang living evidence ng isang krimen na matagal nang dapat na bunyag. Kaya pala niya ako pinalaki bilang isang doktor, bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Para kapag oras na, ako ang magiging mukha ng kanyang kasinungalingan. Gagamitin niya ako para patunayan na ang mga santos ay makatao, habang siya ang nagpapatakbo ng industri anang pagpatay sa mga mahihirap. Biglang tumunog ang telepono ni Celestina, ang burner phone na ibinigay ni Julian. Isang text message ang dumating. Nasa safe house na ako, huwag kang babalik. Ang data sa USB ay kulang. Hanapin mo ang lumang journal ni Dr. Elena sa ilalim ng simbahan ng San Isidro. Yon ang magbubukas ng encrypted files sa loob ng drive. Simbahan ng San Isidro? Tanong ni Celestina sa sarili. Bakit doon? Doon ang taguan ni Elena bago ang sunog. Sagot ni Isabel. Si Padre Mateo? Siya ang tanging nakakaalam kung saan nakabaon ang lahat ng dokumento. Ngunit bago pa sila makapagplano, isang ingay ng sasakyan ang muling narinig sa malayo.
Hindi ito ang mga gwardiya ng tramsa. Ito ay isang truck. Isang malaking truck ng mga medical na supply. At sa tapat ng bodega huminto ito. Bumaba ang isang lalaking may hawak na flashlight. Hindi ito si Ricardo. Ito ay si Elias, ang kanang kamay ng kanyang ama na kilala bilang ang tagalines ng mga gusot sa politika. Alam kong nandiyan kayo, sigaw ni Elias. Ang kanyang tinig ay nakakapangilabot. Walang takas sa amin. Hindi nyo alam kung anong laro ang pinapasok nyo. Nakita ni Celestina sa siwang ng bodega na ang mga lalaking kasama ni Elias ay may daladalang mga galon ng gasolina, pagsusunog. Plano nilang sunugin ang bodega habang nasa loob sila. Nanay Isabel, lumabas ka sa bintana sa likod, mabilis! Utos ni Celestina. Hindi kita iiwan. Kailangan mong mabuhay para maging saksi. Ako ang bahala sa kanila. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Celestina ang isang lumang sako at sinunog ito gamit ang kanyang lighter. Itinapon niya ito sa tumpok ng mga tuyong dayami sa gitna ng bodega. Nagliyab ang apoy ng mabilis. Lumilika ng isang pader ng apoy sa pagitan nila at nina Elias. Nang magkagulo ang mga tauhan ni Elias sa pag-apula ng apoy, mabilis na lumabas si Celestina at si Isabel sa likuran. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakbo, isang putok ang muling umalingaw-ngaw. Isang bala ang tumama sa balikat ni Celestina. Ah! Napadaing si Celestina habang humahawak sa kanyang dumududong balikat. Celestina? Sigaw ni Isabel, pilit na inaalalayan ang bata. Tumakbo ka, Nay! Pumunta ka sa simbahan. Hanapin mo si Padre Mateo. Ibigay mo ang USB at sabihin mo, hindi ako susuko. Nang tuluyang makalayo si Isabel, napaupo si Celestina sa madilim na kalsada. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang balikat at ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Ngunit sa kanyang paghiga sa malamig na lupa, may nakita siyang isang anino na nakatayo sa harap niya. Hindi ito si Elias. Hindi rin ito ang pulis. Isang babae, ang nurse na si Susan, na may hawak na hirenggilya. Ngumiti ito ng matamis habang lumalapit sa kanya. Sayang ang talino mo, Dr. Celestina, pero tapos na ang shift mo. Bago pa man maipasok ni Susan ang hirenggilya sa leeg ni Celestina, isang malakas na tunog ng preno ang narinig. Isang motor ang humaharurot patungo sa kanila at sa isang mabilis na sipa, tumalsik si Susan. Si Julian. Umalis ka na, Celestina! Sigaw ni Julian habang kinakaladkad ang kapatid patungo sa kanyang motor. Ngayon, wala na tayong atrasan. Sa simbahan tayo! Ang gabi ay tila isang walang katapusang habulan at si Celestina na sugatan at pagod ay alam na ang katotohanan ay hindi lang basta nakasulat sa papel. Ito ay kailangang ipaglaban ng buhay. Ang hangin sa loob ng helmet ni Celestina ay amoy gasolina at alikabok. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi sa kanyang balikat kung saan tumagos ang bala. Mabilis ang takbo ng motor ni Julian, humahawi sa kadiliman ng kalsada patungo sa simbahan ng San Isidro. Ang mga puno sa gilid ay tila mga aninong, pilit silang hinuhuli, ngunit hindi hinayaan ni Julian na bumagal ang takbo. Nang marating nila ang likod ng lumang simbahan, agad silang dumaluhong sa loob ng sakristiya. Si Padre Mateo, isang matandang pare na may malalim na mga mata at mukhang tila nakakita na ng lahat ng uri ng kasalanan, ay naghihintay sa kanila. Julian? Celestina! Bulong ng pare, mabilis silang pinapasok sa isang tago na silid sa ilalim ng altar. Pagpasok nila, napaupo si Celestina sa sahig, hingal at nanghihina. Agad na kinuha ni Padre Mateo ang kanyang first aid kit para gamutin ang sugat sa balikat. Bakit niyo ginagawa ito, Julian? Tanong ni Celestina habang pilit na nakikipaglaban sa sakit ng bawat dampi ng alkohol sa kanyang sugat. Bakit mo ako tinulungan? Di ba ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho? Ikaw ang kasabot ni Ama sa paggawa ng video na yon. Tumigil si Julian sa paglakad. Humarap siya kay Celestina. Ang kanyang mukha ay hindi na ang malamig at blangko na nakita ni Celestina sa ballroom. Ngayon, punong-puno ito ng pait. Celestina, sa tingin mo ba ay gusto kong gawin yon?
Ang ama natin ay may hawak sa leeg ko. Kung hindi ko ginawa ang video na yon, ang aking asawa at anak ang papatayin niya. Ang video na yon ay hindi lang para sirain ka. Idon ang test niya sa katapatan ko. Sagot ni Julian. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit. Anong ibig mong sabihin? Ang ama natin, si Valeriano, ay hindi lang basta kurakot. Dagdag ni Julian, inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa loob ng kanyang jacket. Siya ang may-ari ng isang organisasyong nagpapatakbo ng mga peking clinical trials sa mga mahihirap na pasyente. Ang mga pasyenteng pinagkaitan mo ng gamot sa Tramsa? Ang mga gamot na yon ay ninanakaw niya para ibenta sa mga klinikang pagmamay-ari niya sa ibang bansa. Ako ang taga-monitor ng mga statistics na yon. Ako ang nagmamanipula ng mga datos para magmukhang matagumpay ang kanya mga proyekto. Hindi makapagsalita si Celestina. Ang lahat ng akala niyang paglilingkod ng Pamilya Santos ay isang dambuhalang kasinungalingan. Pero bakit mo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Celestina. Dahil noong araw na nakita-kitang tumalikod sa entablado. Sagot ni Julian. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang taong dati ay matapang at malinis na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Nakita ko ang sarili ko sa iyong mga mata, yung Celestina na hindi natatakot sa ama natin. At naisip ko, kung ikaw ang tanging paraan para mabura ang kasalanan natin, handa akong mamatay para sa layuning yan. Inabot ni Padre Mateo ang isang makalumang journal mula sa ilalim ng altar. Ito ang diary ni Dr. Elena, ang iyong ina Celestina. Dito nakasulat ang bawat eksperimento na pilit niyang pinigilan na gawin ng ama niyo. Kapag binasa mo ito, at kapag pinagsama mo ang datos sa USB ni Julian, magkakaroon kayo ng matibay na kaso sa korte. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang yumanig ang mga dingding ng simbahan. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa pintuan ng sakristiya. Elias! Nandito na sila! Sigaw ni Padre Mateo. Nagsimulang magputukan ang mga bala sa labas. Si Elias at ang kanyang mga tauhan ay hindi na nag-aksay ng panahon. Pinalilibutan na nila ang simbahan. Celestina, kunin mo ang journal at ang USB! Utos ni Julian habang nilalabas ang kanyang baril. Dadaan ka sa underground tunnel sa ilalim ng altar. Ito ang lumang daan patungo sa kabundukan. Doon mo hanapin si Isabel at ang iba pang mga biktima. Hindi ako aalis nang wala ka! Sigaw ni Celestina. Celestina, makinig ka! Hinawakan ni Julian ang balikat ng kanyang kapatid. Ang tanging paraan para manalo tayo ay kung ang katotohanan ay makakarating sa publiko. Hindi kita kailangan dito. Ang kailangan ko ay isang kapatid na magtatagumpay para sa atin. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Julian si Celestina sa loob ng tunnel, habang sinisimulang barilin ng kanyang mga tauhan ang pintuan. Ang huling nakita ni Celestina ay ang kanyang kapatid na nakaharap sa pintuan, nakangiti sa kanya, ang huling muka ng isang taong nagbago bago tuluyang lamunin ng dilim. Julian! Sigaw ni Celestina, ngunit ang tanging sagot ay ang sunod-sunod na putok ng baril. Habang gumagapang si Celestina sa madilim na lagusan, yakap-yakap ang journal at ang USB, ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon. Ang pangalan ni Celestina ay hindi na lang basta isang pangalan. Ito na ang simbolo ng mga buhay na ninakaw, ng mga pangarap na sinunog, at ng katotohanang handang iluwal sa gitna ng matinding sakit. Ang tunnel ay madilim, ngunit sa dulo nito, may isang maliit na sinag ng liwanag. Isang liwanag na naghihintay para sa isang bagong araw. Ang daan sa ilalim ng simbahan ay tila isang walang katapusang ugat ng lupa. Bawat hakbang ni Celestina ay mabigat, hindi lang dahil sa dilim, kundi dahil sa bigat ng journal at USB na yakap-yakap niya. Ang bawat patak ng pawis at dugo mula sa kanyang balikat ay humahalo sa alikabok ng lagusan. Sa labas, naririnig pa rin niya ang mga putok ng baril at ang galit na sigaw ni Elias. Ngunit habang lumalayo siya, unti-unting napapalitan ang ingay ng isang matinding katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong nag-iisa na sa kanyang misyon. Nang makalabas siya sa dulo ng lagusan,
Mumungad sa kanya ang malamig na hangin ng kagubatan sa Ilocos. Hindi siya tumigil. Naglakad siya hanggang sa marating ang isang maliit at sirang kubo sa paanan ng bundok, ang tagpuan na binanggit ni Padre Mateo. Doon, naghihintay si Nanay Isabel. Celestina! Mangiyak-ngiyak na sinalubong siya ng matanda. Salamat sa Diyos! Akala ko... Ngunit hindi na nagawa ni Celestina na sumagot. Ang kanyang balikat ay sobrang sakit na, at ang pagod ay tuluyan ng kumain sa kanyang natitirang lakas. Bumagsak siya sa sahig ng kubo. Ang journal ni Dr. Elena ay nalaglag sa kanyang tabi. Habang nililinis ni Isabel ang kanyang sugat, hindi mapakali si Celestina. Nanay, kailangan kong malaman ang nilalaman ng journal na ito. Sabi ni Julian, ito ang susi sa lahat. Binuksan nila ang journal sa ilalim ng lampara. Ang mga pahina ay madilaw na at marupok, puno ng mga detalyadong tala tungkol sa isang pasyente na tinawag lamang sa code na Subject 0. Subject 0. Pabulong na basa ni Celestina. Habang binabasa niya ang mga nota ng kanyang ina, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa isang stranger. Ang Subject 0 ay ang mismong mga pasyenteng ginamit sa mga eksperimento ni Senator Valeriano 28 taon na ang nakalilipas. Ang mga gamot na kanilang ginamit ay hindi lamang peking gamot. Ang mga ito ay mga experimental drug na ang layunin ay kontrolin ang nervous system ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong burahin ang nakaraan. Sabi ni Celestina, ang boses ay nanginginig sa matinding galit. Kung ang mga dokumentong ito ay mailalabas natin sa publiko, hindi lang siya mawawala ng posisyon. Magbubulok siya sa bilangguan habang buhay dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbabasa, isang matanda na nakatira sa katabing kubo, si Mang Pilo, ay lumapit sa kanila. Si Mang Pilo ay isa sa mga nakaligtas sa sinabing sunog sa ospital noon. Ang kanyang muka ay puno ng mga piklat ng apoy. Dr. Celestina, tawag ni Mang Pilo. Hindi lang ikaw ang biktima. Marami pa kami. Ang mga pasyenteng pinagkaitan nyo ng gamot sa tramsa, ang mga biktima na sinasabi ng ama mo na ninakawan mo? Sila ang mga anak at apo ng mga taong pinatay niya noon. Ipinadala niya sila roon para pasiklabin ang galit mo, para magmukha kang incompetent sa mata ng publiko. Bawat pasyenteng tumatanggi sa tulon mo, inutusan niya para sirain ang iyong reputasyon. Parang isang kidlat na tumama sa isipan ni Celestina. Ang bawat palpak na nangyari sa kanyang trabaho, ang bawat reklamo ng mga pasyente, lahat yon ay script ng kanyang ama. Hindi siya nabigo bilang doktor. Siya ay biktima ng isang napakalaking operasyon para sirain ang kanyang danggal. Kailangan nating kumilos, sabi ni Celestina. Tumayo siya kahit na masakit pa ang kanyang balikat. Kung ang mga tao ang ginamit niya para sirain ako, gagamitin ko rin ang mga tao yon para isiwalat ang katotohanan. Paano? Tanong ni Isabel. Sa pamamagitan ng mga pasyente na tunay na nangangailangan ng tulong, sagot ni Celestina. Hindi ako susuko sa politika. Gagamitin ko ang medisina. Gagamitin ko ang mga dokumentong ito para bigyan ng hustisya ang mga taong ginamit niya bilang mga test subjects. Habang nagplaplano sila, isang anino ang dumaan sa bintana. Mabilis na kinuha ni Celestina ang kanyang surgical kit na laging daladala, handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi na si Elias ang nakita nila. Isang grupo ng mga residente mula sa bundok, mga taong dati ay itinakwil ng kwite ni Valeriano, ang nakatayo sa labas. Bitbit nila ang mga sulo, hindi para manakit, kundi para magbigay ng liwanag. Dr. Celestina, wika ng isang lider ng tribo. Nabalitaan namin ang nangyari kay Julian sa simbahan. Kung kailangan nyo ng mga saksi, handa kaming bumaba ng bundok para sa inyo. Sa sandaling iyon, ang takot ni Celestina ay tuluyang naglaho. Hindi na siya nag-iisa. Ang mga taong dati ay ginamit ng kanyang ama laban sa kanya, na yon ay tumatayong hukbo ng katotohanan. Ang paglilingkod sa kadiliman ay tapos na. Na yon, ang bawat pasyente, ang bawat biktima, ay magiging tinig na magpabagsak sa tor ng kasinungalingan ni Valeriano. Handa na ba kayong harapin ng senator?
Tanong ni Celestina sa harap ng mga tao. Isang matunog na, oo, ang sumagot sa gabi. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa danggal ng mga taong ninakawan ng boses. At si Celestina, ang doktor na biktima ng kanyang sariling ama, ay nakahanda ng mag-opera. Hindi sa mga pasyente, kundi sa isang sistemang bulok na kailangang tanggalin ang cancer. Ang init ng mga sulo ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa malamig na hangin ng kagubatan. Nakatayo si Celestina sa gitna ng mga residente, mga taong may mga mukhang pagod, punong-puno ng peklat na nakaraan, ngunit may mga matang nagbabaga sa pag-asa. Sa harap niya, ang mga dokumentong kinuha niya mula sa bodega ng Tramsa at ang journal ni Dr. Elena ay nakalatag sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy. Dr. Celestina, paano natin sisimulan? Tanong ni Mang Pilo. Ang boses ay puno ng pait. Ang senator ay may hawak ng mga korte, ng media, at ng buong pondo ng Ilocos Norte. Kinuha ni Celestina ang kanyang surgical penlight. Ang liwanag nito ay tumama sa isang particular na pahina ng journal. Ang bawat krimen ay may bakas, Mang Pilo. Ang tatay ko, si Valeriano, ay masyadong kampante sa kanyang kapangyarihan. Nakalimutan niyang ang bawat gamot na ipinadala niya sa mga illegal na pasyente ay may kasamang batch number na nakatala rin sa mga opisyal na record ng ospital. Tiningnan ni Celestina si Karen, ang nurse na tumulong sa kanya. Karen, kailangan ko ang access sa Central Pharmacy Database ng hospital. Alam kong may backdoor entry ka pa rin, hindi ba? Nag-aalangan si Karen. Lola, Dr. Celestina, mapanganib yan. Kapag na-track na lang IP address ko, siguradong ako ang susunod na itatapon sa kulungan. Alam ko, Karen. Sagot ni Celestina. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa balikat ng dalaga. Pero kung hindi natin ito gagawin, ang susunod na henerasyon ng mga taga-Ilocos ang magbabayad ng presyo ng kasakiman ni Valeriano. Ito na ang huling pagkakataon para sa hustisya. Habang abala ang lahat sa pag-aanalisa ng mga papeles, muling sumagi sa isip ni Celestina si Julian. Nasaan na kaya siya? Ang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung buhay pa siya, siya ang pinakamahalagang saksi. Kung wala na siya, kailangan nilang hanapin ang ebidensya na pilit niyang itinago bago siya mawala sa simbahan. Biglang tumunog ang laptop na dala ni Karen. Isang encrypted file ang bumukas. Ito ang laman ng USB drive na ibinigay ni Julian. Ang mga dokumento ay hindi lang tungkol sa gamot. Ito ay mga financial records. Tingnan niyo ito, sabi ni Celestina habang itinuturo ang screen. Ang pondo para sa COVID-19 relief operations nung nakaraang taon hindi napunta sa mga ospital. Ito ay idinaan sa isang shell company na nakapangalan kay Marites, ang asawa ni Julian. Ang perang pambili sana ng mga ventilator ay ginamit na pambili ng mga lupa para sa resort ni Valeriano. Natahimik ang lahat. Ang kasakiman ng pamilya Santos ay higit pa sa inaasahan nila. Hindi lang ito usaping medical. Ito ay usaping pandemya. Isang krimen na pumatay sa maraming Pilipino. Ito na ang kailangan natin, wika ni Celestina. Hindi lang ito basta ebidensya. Ito ang magpapalsik sa kanya sa pwesto. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakaabala, isang malakas na tunog ng preno ang narinig sa labas. Hindi truck, hindi sasakyan ng mga tauhan ni Elias. Isang itim na sasakyan na pamilyar kay Celestina, ang sasakyan ng National Bureau of Investigation, NBI. Nataranta ang mga residente. NBI! Pinasok na tayo ng mga otoridad! Sigaw ng isa. Huwag kayong matakot! Sigaw ni Celestina. Kung ang NBI ang dumating, ibig sabihin ay may nakatanggap na ng impormasyon na hindi sa kampo ng ama ko. Baka ang mga taong kinalaban ni Valeriano sa gobyerno ang nagpadala sa kanila. Bumukas ang pinto ng kubo. Isang lalaking nakasuit ang pumasok. Hindi siya isang kalaban, kundi isang investigator na kilala sa pagiging tapat, si Agent Marco. Dr. Celestina Santos? Tanong ni Agent Marco. Ako nga, sagot ni Celestina, nakatayo ng tuwid sa harap ng lahat ng dokumento. May dala kaming warrant of arrest para sa Senator Valeriano Santos at ang kanyang mga kasabwat.
sabi ni Agent Marco. Pero kailangan namin ang iyong testimony at ang lahat ng ebidensyang ito. Ang laban niyo ay laban na rin ng bansa. Sa sandaling yon, naramdaman ni Celestina ang isang kakaibang ginhawa. Ang kanyang pagod, ang kanyang sugat sa balikat, at ang kanyang pighati ay tila nagkaroon ng kabuluhan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang bawat pahina ng journal, ang bawat bit ng data sa USB, ay naging boses ng mga taong pinatay ng kasakiman. Handa na kami, sagot ni Celestina habang iniabot ang lahat ng dokumento sa NBI. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng bodega, nakatanggap ng mensahe si Agent Marco sa kanyang radyo. Sir, may nahanap kaming bangkay sa likod ng simbahan ng San Isidro. Isang lalaki nakasuot ng itim na jacket, mukhang pinatay para hindi makapagsalita. Nabitawan ni Celestina ang kanyang hawak. Ang pangalan ni Julian ay tila sumisigaw sa kanyang puso. Ang kanyang kapatid, ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ay nagbayad ng pinakamahal na presyo. Julian, pabulong na sabi ni Celestina habang ang kanyang mundo ay muling nagdidilim sa sakit. Ang hustisya ay malapit na, ngunit ang kapalit nito ay ang taong sana ay makakasama niya sa bagong simula. Ang balita tungkol kay Julian ay tila isang matalim na kutsil yung humahati sa puso ni Celestina. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng bodega, ang lahat ay tumahimik. Ang mga residente, ang mga NBI agents at maging si Agent Marco ay hindi alam kung paano tatanggapin ang bigat ng sakripisyong iyon. Ngunit sa gitna ng pighati, isang kakaibang tapang ang bumalok kay Celestina. Hindi na ito ang Celestina na umiiyak sa harap ng kanyang ama. Ito na ang Celestina na handang harapin ang impyerno para sa hustisya ng kanyang kapatid. Agent Marco? Tawag ni Celestina. Ang boses ay matatag, kahit napilit niyang pinipigil ang kanyang paghikbi. Ang bangkay na nakita niyo, kailangan ko siyang makita. Si Julian ang pinakamahalagang saksi sa mga krim ginawa ng ama ko. Kung wala na siya, ang mga siyang hawak natin ang magiging boses niya. Habang isinasakay si Celestina sa sasakyan ng NBI, hindi niya napansin ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakamasid si Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Huwag mong hayaang makarating siya sa korte, utos niya sa kanyang mga tauhan sa radyo. Kung hindi natin siya mapapatay, kailangan nating mawala ang lahat ng ebidensya. Sa daan patungo sa presinto, biglang humarang ang isang malaking truck sa gitna ng kalsada. Skirt! Napapreno ng malakas ang sasakyan ng NBI. Ang mga tauhan ni Elias ay biglang lumabas mula sa mga madidilim na eskinita. May dalang mga baril at usok ng tear gas. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng putukan. Bumaba kayo! Sigaw ni Elias habang pinagbabaril ang gulong ng sasakyan. Celestina! Yumuko ka! Sigaw ni Agent Marco habang nakikipagpalitan ng putok. Ngunit sa dami ng mga armadong lalaki, unti-unting napapalibutan ang kanilang sasakyan. Sa gitna ng usok at kaguluhan, isang lalaki ang lumabas mula sa van ni Elias. Si Susan, ang nurse na may hawak pa ring hiringgilya, ay tumakbo patungo sa sasakyan ng NBI. Hindi siya nakikipaglaban. Ang target niya ay si Celestina. Doc Celestina! Tapos na ang laban mo! Sigaw ni Susan habang binabasag ang bintana ng sasakyan gamit ang baril. Hinila ni Susan si Celestina palabas. Ang balikat ni Celestina, na sugatan pa, ay muling nasaktan ng husto sa pagkakahila ng nurse. Ang USB! Ibigay mo sa akin ang USB! Hinding-hindi! Sigaw ni Celestina, kahit na ang kanyang muka ay punong-puno na ng dugo at dumi. Sa kabila ng sitwasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa madilim na kagubatan sa gilid ng kalsada, lumabas ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim, mga residente ng bundok na sinanay ni Mang Pilo. Hindi sila armado ng baril, ngunit armado sila ng mga sulo at galit. Ang mga taong dati ay biktima ng mga eksperimento ng ama ni Celestina, na yon ay handang ipagtanggol ang doktor na nagbigay sa kanila ng pag-asa.
Bitawan niyo ang doktor! Sigaw ni Mang Pilo. Nagkaroon ng pagkalito sa kampo ni Elias. Ang mga tauhan ni Elias ay hindi inasahang lalaban ang mga taong akala nila ay takot sa kanila. Sa pagkakataong yon, mabilis na sinipa ni Celestina ang binti ni Susan at muling nakuha ang kanyang kalayaan. Ngunit sa kanyang pagtakas, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan ni Elias. Hindi ito tauhan. Siya ay si Senator Valeriano, ang kanyang ama. Nakatayo ang senator sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Mukhang matanda, pagod, at puno ng pagkatalo. Celestina? Tama na, bulong ng ama. Kung gusto mong mawala ako, heto ako. Patayin mo ako kung gusto mo. Pero wag mong idamay ang pamilya. Pamilya? Tanong ni Celestina. Ang boses ay puno ng pait. Ama, kailanman ay hindi niyo kami itinuring na pamilya. Kami ay mga biktima lamang ng inyong kasakiman. Ang hustisya ay hindi pagpatay. Ang hustisya ay ang pag-amin sa katotohanan. Bago pa man makasagot ang senator, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa likuran. Ang mga pulis ng NBI, kasama ang mga reinforcements mula sa syudad, ay dumating na. Napalibutan ang lahat. Si Elias, si Valeriano, at ang kanilang mga tauhan ay wala ng takas. Ngunit sa gitna ng mga pulis, nakita ni Celestina si Susan na mabilis na tumatakas patungo sa gilid ng bangin. Ang USB! Sigaw ni Susan. Hawak-hawak ang drive na nahulog kay Celestina sa gitna ng kaguluhan. Susan, wag! Hiyaw ni Celestina. Tumalon si Susan sa bangin, hawak ang ebidensya. Kasabay na kanyang pagtalon, ang bagyo ay lalong lumakas. Ang USB na naglalaman ng lahat ng katotohanan ay tila nilamon na rin ng dilim. Hindi! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa buong paligid. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang katotohanan ay nasa kamay na ng kamatayan. At si Celestina, na sugatan at pagod, ay kailangang magdesisyon. Susuko na ba siya o ipagpapatuloy ang laban kahit wala na ang pinakamahalagang ebidensya? Ang tunog ng pagbagsak ni Susan sa bangin ay sinalubong ng malakas na kulog. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay naging tahimik. Isang nakabibinging katahimikan na tanging ang agos ng tubig sa ilalim ng bangin ang pumupuno. Tumakbo si Celestina sa gilid ng talampas. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang anumang bakas ni Susan o ng USB drive sa gitna ng madilim at mapanganib na agos ng ilog sa ibaba. Susan! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Walang sumagot. Ang tanging nakikita niya ay ang mga punong saging na nakayuko sa gilid ng bangin, na tila nagdadalamhati rin sa nangyari. Ang ebidensyang pinagbuwisan ng buhay ni Julian ay tuluyan ng nilamon ng dilim at tubig. Dr. Celestina, hindi naligtas rito. Wika ni Agent Marco habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang mga tauhan ni Elias at ang senator ay nasa kustudiya na namin. Pero si Susan, ang daloy ng tubig sa ilalim ay napakalakas. Kung nahulog siya roon, malabong makaligtas siya. Napaluhod si Celestina sa putikan. Ang kanyang balikat na binalot ng benda ay muling dumudugo. Ramdam niya ang pait ng pagkatalo. Nawala lahat ng sakripisyo ni Julian, lahat ng ebidensya, nawala na. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagbis, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Nanay Isabel. Ang matanda na kahit pagod at natatakot ay nanatiling matatag. Celestina, tumingin ka sa akin, bulong ni Isabel. Ang katotohanan ay hindi nakasulat sa isang maliit na piraso ng plastik o sa isang drive. Ang katotohanan ay nakauit sa mga taong nakaranas ng paghihirap. Kung nawala ang ebidensya, gagawa tayo ng bago. Sa presento, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Si Senator Valeriano, ang lalaking dati ay kinatatakutan ng lahat, ay nakaupo sa isang matigas na silya sa loob ng interrogation room. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa kabilang silid, si Elias ay tahimik lang.
tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Pumasok si Celestina sa silid kung nasaan ang kanyang ama. Walang salamin sa pagitan nila. Ang tanging naroon ay ang dalawang taong dating mag-ama na ngayon ay magkaaway sa gitna ng isang digmaan ng prinsipyo. "Bakit mo ginawa yun, ama?" Tanong ni Celestina, ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Bakit mo kailangang patayin ang lahat ng taong nagmamahal sa'yo para lang sa kapangyarihan?" Tumingin ang senator sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindu na mukha ng isang makapangyarihang politiko. Ito ay mukha ng isang matandang talunan. Dahil ang mundong ito, Celestina, ay walang puwang para sa mga mahihina. Ang kapangyarihan ay kinukuha, hindi hinihini. Akala ko kung gagawin kitang doktor, magiging tool ka ko. Pero nagkamali ako. Masyado kang naging katulad ni Elena. "Hindi ako katulad na," sagot ni Celestina. "Ako ang magpapatuloy sa lahat ng sinimulan niya. At kung akala nyo ay tapos na ang lahat dahil nawala ang USB, nagkakamali kayo. Dahil bago pumanaw si Julian, may ipinadala siyang mensahe sa mga biktima ng eksperimento nyo. Hindi lang ako ang saksi." Biglang bumukas ang pinto. Si Agent Marco na may hawak na tablet. "Senator, ang mga biktima ng clinical trials, lahat sila ay naghain na ng affidavit ngayong gabi. Ang mga taong akala nyo ay natakot nyo, sila na mismo ang nag-organisa para ilabas ang katotohanan." Hindi makapaniwala si Valeriano. Paano? Paano nila nagawa yon?" "Dahil ang katotohanan, ama, ay hindi mo pwedeng lunurin sa bangin," sagot ni Celestina. Habang inilalabas si Valeriano sa silid, nakita ni Celestina si Elias na nakatingin sa kanya mula sa kabilang selda. Ang lalaki ay tumatawan ng mahina. "Akala mo ba tapos na ang laro, Celestina?" bulong ni Elias. "Ang mga Santos ay hindi lang basta pamilya. Ang pamilyang ito ay may sumpa. Hindi ka makakalaya sa dugo na dumadaloy sa mga ugat mo." Hindi na sumagot si Celestina. Ang kanyang pakikipaglaban kay Elias at sa kanyang ama ay isa na lamang chapter ng isang mahabang libro. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa gabing ito, ang hustisya para kay Julian at sa mga biktima ng kanyang ama ay nagsisimula ng mabigyan ng katarungan. Paglabas ni Celestina sa presinto, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang ulan ay tumigil na. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na bagay. Isang susi na ibinigay ni Padre Mateo bago siya pumasok sa tunnel. Isang susi na hindi pa niya nabubuksan. "Ano pa ang kailangang malaman, Celestina?" tanong ni Sabel na naghihintay sa labas. Tiningnan ni Celestina ang susi. Ang susi sa huling sikreto ng lolo ni Bea, ang cliffhanger. Ang susi ay hindi para sa isang dokumento, kundi para sa isang safe deposit box na naglalaman ng pangalan ng tunay na ama ni Celestina. Isang taong maaaring magpabagsak sa buong sistema ng gobyerno sa probinsya. Ang susi sa palad ni Celestina ay tila may sariling init. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang ang mga pulis ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa presinto, tumakas si Celestina at si Isabel patungo sa bangko na matatagpuan sa sentro ng Vigan. Ang bangkong ito ang nag-iingat ng mga lihim na hindi kayang abutin ng kahit sinong politiko. "Dr. Celestina, sigurado ka ba rito?" tanong ni Isabel habang naglalakad sila patungo sa entrance. Ang senator at si Elias ay nasa loob na ng selda, pero ang mga taong sumusuporta sa kanila ay hindi basta-basta susuko. "Nanay, kung may isang bagay na itinuro sa akin ang mga pangyayari sa nakaraang mga araw, ito ay ang katotohanan ang pinakamapanganib na armas," sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kalmadong nagtatago ng isang bagong sigasig. Pagpasok nila sa bangko, hinarap ni Celestina ang bank manager. Ipinakita niya ang susi at ang notarized authorization na nakuha niya mula sa mga gamit ng kanyang yumaong ina. Isang dokumento ang nagsasabing ang lahat ng nilalaman ng deposit box na yon ay dapat mapunta kay Celestina pagdating ng takdang panahon.
Matapos ang mahabang paghihintay at pag-verify, dinala sila sa isang maliit na kwarto. Ang metal na box ay dahan-dahang binuksan. Sa loob, walang ginto, walang perang nakatago. Tanging isang makapal na file at isang videotape na luma. Binasa ni Celestina ang file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang master list. Ang listahan ay hindi lang tungkol sa mga clinical trials. Ito ay listahan ng mga donors at beneficiaries ng buong sistemang politikal sa Ilocos Norte. Ang mga pangalan ng mga opisyal mula sa mga hepe ng pulisya hanggang sa mga mataas na opisyal sa gobyerno na tumanggap ng suhol mula sa droga at illegal drug trade, lahat ay nakatala rito. At ang pangalan na nagmamay-ari ng sistemang ito, hindi si Valeriano, hindi rin si Elias. Si Governor Montesilio, bulong ni Celestina, halos hindi makahinga. Ang governor, ang taong itinuturing na mentor ng kanyang ama, ang taong nagbibigay ng proteksyon sa kanila, ay ang totoong mastermind. Si Valeriano at Elias ay mga tauhan lamang na ginamit upang maging scapegoat o taya sa oras na magkaroon ng investigasyon. Hindi lang pala pamilya ang sinira nila, sabi ni Sabel, nanginginig ang mga kamay. Ang buong probinsya ay nakatali sa isang sistemang kailangang gumuho. Biglang tumunog ang alarm ng bangko. Dr. Celestina, may mga armadong lalaki na papasok, sigaw ng bank manager. Elias, bulong ni Celestina, paano siya nakalabas? Hindi lang silang nasa presinto, may kasabot sila sa loob. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Celestina ang file at ang videotape. Nanay, dumaan tayo sa emergency exit. Habang tumatakbo sila patungo sa likod ng bangko, nakita nila si Elias na nakatayo, hawak ang isang baril na nakatutok sa kanila. Ang kanyang muka ay wala na sa selda. Siya ay nakatakas at mukhang may tulon mula sa loob ng NBI. Ibigay mo ang file, Celestina. Hindi mo alam ang nilalaro mo, banta ni Elias. Ang governor ang may hawak ng lahat. Kahit mamatay ang senator, hindi siya matinag. Pero kung mamatay ka, mawawala ang huling ebidensya. Hindi ako natatakot sa inyo, sigaw ni Celestina. Itinaas niya ang file. Nayumhawak ko na ang pangalan ng governor, hindi na niyo ako madadaan sa takot. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-gaw. Pero hindi ito galing kay Elias. Galing ito sa itaas. Ang pulis na nagbabantay sa labas, si Agent Marco, ay bumaril sa direksyon ni Elias. Bitiwan mo ang baril, Elias! Sigaw ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon si Celestina sa isang dumadaang delivery truck. Hindi niya iniisip ang kanyang kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay ang file. Habang humahagibis ang truck sa gitna ng syudad, tiningnan niya ang master list. May isang pangalan pa na nakasulat sa ilalim. Julian Santos. Buhay ang kapatid ko? Ang pangalan ni Julian ay may nakalagay na markang Protected Witness sa ilalim ng isang pangalan ng organisasyon na hindi pamilyar kay Celestina. Ang pagkawala ni Julian sa simbahan ay isang palabas lamang. Siya ay kinuha ng isang independent agency para maging susi sa pagpatalsik sa governor. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pag-aayos ng pamilya. Ang laban ay tungkol sa pagbabago ng buong sistema. Celestina was no longer just a doctor. She was now the whistleblower the whole province was waiting for. Sa gitna ng kalsada, habang papunta siya sa studio ng pinakamalaking media network sa bansa, alam ni Celestina, ang gabi ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang niya ang magbabago sa kasaysayan ng kanilang pamilya at ng buong Ilocos Norte. Ang ingay ng mga reporter sa labas ng National Media Network ay parang dagundong ng kulog. Libo-libong tao ang nag-aabang sa labas, hawak ang kanilang mga placard, humihingi ng katarungan para sa mga biktima ng medical scam sa Ilocos Norte. Sa loob ng studio, si Celestina ay nakaupo sa harap ng isang salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang balikat ay may benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at handa. Dr. Celestina, 5 minutes na lang, on air na tayo. Bulong ng producer sa kanyang earpiece.
Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, parang ibong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina, ni Julian, at ng lahat ng mga pasyenteng pinagkaitan ng gamot. Ito na ang sandaling hinintay niya. Sa kabilang bahagi ng studio, si Governor Monticello ay kasalukuyang nasa isang live interview sa kabilang network. Pilit na ipinapaliwanag na ang lahat ng mga akusasyon laban kay Senator Valeriano ay bahagi ng isang political smear campaign. Ang governor ay mukhang kampante, nakangiti sa harap ng kamera, walang kamalay-malay na sa kabilang network. Ang kanyang katapusan ay nakaupo at handang magsalita. On air in 3, 2, 1. Nagbukas ang mga ilaw sa studio. Ang camera ay nakatutok kay Celestina. Ang anchor woman na kilala sa kanyang pagiging neutral at matapang ay tumingin sa kanya. Ngayong gabi, kasama natin ang babaeng naging biktima ng pinakamalaking medical scandal sa ating probinsya. Dr. Celestina Santos, ano ang masasabi niyo sa mga pahayag ng governor ngayong araw? Huminga ng malalim si Celestina. Tumingin siya ng diretso sa lente ng camera. Hindi po ako narito para sa politika, panimula ni Celestina. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ako po ay narito bilang isang doktor na sumumpa sa katotohanan. Governor Monticello, sinabi niyo kanina na ang lahat ng ito ay smear campaign. Kung gayon, paano niyo maipapaliwanag ang dokumentong ito? Inilabas niya ang file na nakuha niya sa bangko. Sa malaking screen sa likuran niya, lumabas ang litrato ng master list at ang mga transaksyon sa bangko na nag-uugnay sa pangalan ng governor sa illegal na operasyon ng Pamilya Santos. Ito ay listahan ng mga donor at beneficiary ng inyong kampanya. Ang perang ginamit niyo para sa inyong pagtakbo ay pera na sana ay pambili ng mga gamot para sa mga pasyenteng namatay dahil sa mga peking clinical trials ng aking ama, pagpapatuloy ni Celestina. Sa kabilang network, ang mukha ni Governor Monticello sa TV ay biglang namutla. Ang mga reporter sa paligid niya ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Governor, totoo po ba ang mga dokumentong inilabas ni Dr. Santos? At hindi lang yan, dagdag ni Celestina sa harap ng camera. Mayroon din akong videotape mula sa loob ng ospital, 18 taon na ang nakalilipas. Isang video na nagpapatunay na ang lahat ng mga nangyari ay hindi aksidente, kundi isang sistematikong pagpatay. Inilagay ni Celestina ang tape sa player. Ang buong bansa ay tumigil sa panonood. Sa loob ng ilang minuto, ang video ng mga pag-uusap ni Valeriano, Elias at ang boses ng governor ay umalingaw-ngaw sa buong telebisyon. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Habang ipinapakita ang ebidensya, nakita ni Celestina sa gilid ng studio si Julian. Nakasuot ng itim na hoodie, nakatayo sa madilim na bahagi ng set. Hindi siya lumapit. Tiningnan lang niya ang kanyang kapatid nang may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa isang simpleng pagtango, nagpaalam na si Julian. Alam ni Celestina na hindi na ito ang panahon para sa pagtatago. Si Julian ang magsisilbing saksi sa korte at pagkatapos noon, maglalaho na siya para sa kanyang kaligtasan. Ama. Governor, ang kapangyarihan niyo ay nakatayo sa ibabaw ng dugo ng mga inosente, pagtatapos ni Celestina sa harap ng kamera. Ngayon, oras na para harapin niyo ang katarungan na matagal ninyong kinalimutan. Pagkatapos ng live interview, ang studio ay puno ng ingay. Ang mga phone ng mga pulis ay naguunahan sa pagtawag. Ang order para sa pag-aresto sa governor ay inilabas na. Habang naglalakad palabas ng studio si Celestina, sinalubong siya ni Agent Marco. Dr. Santos, salamat. Dahil sa ginawa niyo, ang mga biktima ay makakakuha na ng hustisya. Hindi lang po ito sa akin, Agent, sagot ni Celestina. Ito ay para sa lahat ng mga taong pinili ang katotohanan sa gitna ng matinding takot. Sa labas ng studio, bumuhos ang mga tao. Naghihiyawan ang kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Celestina ay tumingin sa langit. Ang gabi ay tapos na. Ang sumpa ay nabali na. Ang pangalan ng Santos ay hindi na muling magiging simbolo ng pagtataksil.
kundi simbolo ng pag-asa. Ngunit may isang bagay na naiwan sa kanyang isip. Si Julian. Kahit na alam niyang ligtas ang kanyang kapatid, naramdaman niya ang isang pangungulila. Alam niyang ang buhay niya bilang doktor ay magpatualoy, pero ang pamilya na binuo niya sa gitna ng mga pagsubok ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa telebisyon na nagpabagsak sa mga makapangyarihang tao sa Ilocos Norte. Ang bulwagang dati puno ng takot at korupsyon ay naging isang tahimik na alaala na lamang ng nakaraan. Ngayong umaga, ang araw sa Ilocos Norte ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang tramsa na dati ay halos gumuho na ay nakatayo ng matatag, puno ng mga pasyente na binibigyan ng serbisyong nararapat para sa kanila. Sa loob ng klinik, si Celestina ay abala sa pagsusuri ng isang pasyente. Hindi na siya doktor na nagtatrabaho sa anino ng kanyang ama. Siya na ang doktor na may hawak ng sariling tadhana. Dr. Celestina, tapos na po ang check-up ng lola, wika ng isang nurse. Ngumiti si Celestina, isang ngiting totoo at puno ng kapayapaan. Nang lumabas siya sa klinik, sinalubong siya ni Nanay Isabel na may dalang maiinit na kape at empanada. Anak, magpahinga ka naman, ani Isabel. Hindi ka na kailangang magmadali. Ang hustisya ay naibigay na natin. Hindi pa po tapos ang trabaho, Nay, sagot ni Celestina habang tumitingin sa malayo. Ang mga pasyente natin ay nangangailangan pa rin ng tulong at ang mga taong biktima ng sistema ay hindi pa lubos na nakakabangon. Sa labas ng klinik, isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng polo at salamin. Si Julian. Mula ng gabing yon sa simbahan, hindi na siya nagpakita. Nanatili siya sa ilalim ng Witness Protection Program. Ngayon, ang kanyang mga mata ay wala na ng lamig ng pagpapanggap. Ito ay puno ng pagpapakumbaba. Celestina, tawag ni Julian. Tumigil si Celestina sa paglalakad. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. Julian, bakit ka narito? Delikado para sa iyo ang magpakita sa publiko. Tapos na ang pagtatago ko, wika ni Julian habang inilalabas ang isang dokumento. Ang lahat ng mga testigo laban kay Elias at sa governor ay nakapagsalita na. Ang mga paratang laban sa akin ay ibinasura na rin dahil ako ang naging pangunahing saksi. Gusto ko lang magpaalam. Aalis ako ng bansa. Magtatrabaho ako sa Canada bilang isang ordinaryong laborer. Hindi ko na gusto bumalik sa mundo ng politika o ng pamilyang ito. Tinitigan siya ni Celestina ng matagal. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang kapatid niya ay kapatid pa rin niya. Kaya mo ba? Kailangan ko. Sagot ni Julian. Doon, walang nakakakilala sa pangalang Santos. Doon sisimulan ko ang buhay ko bilang Julian na walang dinadalang sumpa. Niyakap ni Celestina ang kanyang kapatid. Sa yakap na yon, lahat ng galit at pait ng nakaraan ay tila natunaw. Hindi man nila muling mababawi ang mga taong nawala. Hindi man maibabalik ang mga sandaling nasayang. Ngunit ang kapatid niya ay ligtas na. At yon ang pinakamahalagang regalo. Pagkaalis ni Julian, humarap si Celestina sa dagat. Nakita niya ang mga bata sa dalampasigan, nagtatakbuhan, walang malay sa mga krimen na halos sumira sa kanilang probinsya. Ang mga anak ni Ricardo at Marites, na ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga kamag-anak sa malayong probinsya, ay naririnig din ang mga tawa. Ipinangako ni Celestina sa sarili na kahit anong mangyari, tutulungan niya ang mga bata na makawala sa sumpa ng kanilang mga magulang. Dr. Celestina! Tawag ng isang pasyente. Lumingon siya at nakita ang mga taong dati ay tinanggihan ng kwite ng kanyang ama. Nayon ay nakapila ng may pag-asa. Hindi siya si Celestina Santos, ang anak ng senator. Siya si Celestina, ang doktor na naniwala na ang buhay ay may halaga. Habang papalubog ang araw, inilabas ni Celestina ang isang maliit na kwintas na may pendant na susi. Ang susi na kinuha niya sa safe deposit box. Hindi niya ito itinago bilang alaala ng lihim, kundi bilang paalala.
Ang susi ay hindi para sa isang vault. Ito ay susi sa isang bukas na kabanata. Hustisya ang ating pinaglaban, bulong niya sa hangin. At ngayon, ang katarungan ay ang pagkakataong mamuhay ng marangal. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sa Ilocos Norte, may bagong bukang liwayway. Ang pangalang Santos ay hindi na muling magiging sumpa. Ito ay magiging paalala na sa gitna ng kadiliman. Laging may liwanag na naghihintay para sa mga taong matapang na humaharap sa katotohanan. Celestina looked at the horizon, her heart finally at peace. The war was over, and she had won, not by power, but by the strength of her own integrity.